Alam nyo, si Panelo at saka si Roque pareho naging presidential spokesperson noong panahon ni Duterte. Ha? 'Di ba mga kabunyog? Sila yung mga official na tagapagsalita ni Duterte. Ay dahil nga si Duterte magulo, hanggang ngayon, pus na yung termino ni Duterte, nagtasalpukan pa rin tong dalawang spokespersons na to. At ang issue ngayon, di ba linabas ni Roque, may gentleman's agreement daw si Duterte at si Xi Jinping tungkol sa BRP Sierra Madre. At ang gentleman's agreement nila, di umano, ayon kay Roque, pumayag si Duterte na basta't papayagan lang ng China ang Pilipinas na magdala ng supply, pagkain, tubig doon sa BRP Sierra Madre. At pag ginawa daw ito, ang kondisyon naman ng Pilipinas, hindi i-repair ang nasabing barko. Hindi tayo magpapadala doon ng construction materials na gagamitin sa pag-repair ng BRP Sierra Madre. Yan yung yan daw yung gentleman's agreement. Tapos ang China naman daw hindi gagalaw doon sa area. Ibig sabihin, walang construction na gagawin ng China. Status quo, sabi ni Roque. Oral sa panahon ni Presidente Duterte na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, kung ano yung naroroon na walang dagdag, walang bawas. So dun sa usapin na yun, lumabas na kaya nila winater canon kasi ang kasunduan ng status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Wala pong naging kasunduan na tatanggalin ang Sierra Madre sa Ayungin. Ang kasunduan, papayagan nilang dalhan ng tubig at pagkain, hindi nila haharangin. Ngayon, sabi ni Panelo, yan yung sabi ni Panelo, kausap ko si dating President Rodrigo Duterte and he categorically said, there was no agreement. Gentleman. On a gentleman. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Talagang, di anong ibig sabihin yan? Ang pinapalabas niya ni Panelo, sinungaling si Roque. Sasabihin na naman niya sasabihin naman niya ng mga DDS, ikaw talaga, Enzo Recto, mahilig kang mang-intriga. Hindi po ako nangi-intriga. Pangingintriga ba yan? Narinig nyo yung sinabi mismo ni Panelo? Sinungaling daw si Roque. Kaya lang, sa tingin ko, bakit ganyan ang nagiging statement ngayon ni Panelo? Kasi nga, yung statement ni Roque, daldal ng daldal, inexpose niya yon. Sabihin pa nating wala siyang masamang intensyon doon na siraan si Duterte. Ano ngayon ang lumalabas? Ay di ba lumalakas ang panawagan na ipatawag si Duterte doon sa Senado at sa Kamara. Kasi kailangang mailinaw, ano ba talaga yung agreement na pinasukan niya sa China? Totoo ba na may gentleman's agreement siya? O di ngayon, nalalagay sa alanganin si Duterte kasi ipapatawag siya sa Kamara at sa Senado. Kaya, parang si Panelo ngayon, nire-rescue si Duterte. Si Roque naman, tingin niya wala namang mali sa sinabi niya. Kasi mayroon naman talagang ang kasunduan si Duterte sa China. Kaya lang, ayaw kasi ni Panelo na ipatawag ng Kamara at ng Senado si Duterte. Kaya lang, kung mayroon nga talagang, kung aaminin ni Duterte na mayroong ganong agreement, di tatanungin siya tungkol sa detalye nun. Saka bakit niya pinasok yung agreement na yun. Kaya napipiritan ngayong mag-damage control. Dinideny na lang ni Panelo. Ngayon, itong si Roque ngayon, anong masasabi niya? Yan yung Si Roque kasi, parang sa tingin niya, safe naman yung statement niya. Totoo naman, mayroon naman talagang agreement si Duterte sa China. Yan yung Kaya lang, anong lumalabas ngayon? Di ba tumitibay yung panawagan na papagpanagutin, papagpaliwanagin sa Kamara at sa Senado o sa Kongreso itong si Duterte, kaugnay dyan sa gentleman's agreement umano na yan. Kasi nagiging controversial na.
So ngayon, alam ni Panelo na ipapatawag si Duterte niyan. Ano ba talagang pinasok niyang ano? Pagdating doon sa Kamara, sa Senado, mahihirapan si Duterte i-depensa yun. Lalabas doon, napaka-traidor niya. Masisira na naman ang kandidatura lalo ni Sara niyan. Sirang-sira na naman ang mga DDS niyan. Kaya ang gagawin nila ngayon, i-deny. Wala ganong kasunduan. Kaya ngayon, ganyan na yung linya ni Panelo. Sa totoo lang, totoo naman yung sinasabi ni Roque. Talaga namang maraming kasunduan na pinasok si Duterte sa China. Formal, official, written. Ito, informal, sabihin nating informal. Verbal o oral. Pero, malinaw dito, katraidoran ito sa Pilipinas. Ay siyempre, kailangang ipatawag siya ng Kamara at ng Senado tungkol dyan. Ay ayaw naman ni Panelo. Kasi lalabas doon, traidor talaga sa bansa si Duterte. Harap-harapan, lalabas yun sa pagdinig ng Kamara at ng Senado. So ano na ngayon ang gagawin nila? Di mag-damage control. Ito kasing si Butanding, madaldal ng madaldal. Ayan, napapahamak ang si Duterte. Obligado tuloy ngayong magdepensa. Kaya ang ginagawa na lang ngayon, nila Panelo, ano na lang, i-deny na lang. Hindi totoo yan. Kaya lang, ang tindi ng sinabi ni Panelo doon sa ano? Anong sinabi ni Panelo? Kung ang mga nagkakalat niyan, sinungaling. Kausap ko si dating Presidente Duterte and he categorically said there was no agreement, gentleman or ungentleman. Yan. Anong naroke ngayon? Paano na yan? Nilaglag ka. Nilaglag ka ng amo mo at ng abogado ng amo mo. Ay, sus mga kabunyog. Yan ang problema ng mga traidor. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.